Maki-latest weather update muna tayo mula sa ating weather tito na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, good morning! Naku, grabe na naman ang lakas ng ulan kahapon. Bagyo season na nga ba? Ngayong unang araw ng Hulyo. Good morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong Tuesday morning. Naku Mama Dims, yung ating mga pagulan ay dulot pa rin yan ng tuloy-tuloy na epekto ng habagat. Sa ngayon, patuloy pa rin nating binabantayan ito pong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namata ng Pag-asa sa lying around 650 kilometers east ng Infanta, Quezon. Ayon sa Pag-asa, nasa medium o katamtaman ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Ang ibig sabihin po niyan, hindi pa po nakikita maging bagyo yan ng Pag-asa in the next 24 hours. Pero beyond that, tataas po ang tsansa niyan or ang possibility niyan maging bagyo. If ever, yan po ay maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay tatawaging Bagyong Bising, ang ating pangalawang bagyo pa lamang ngayong taon. Sa kasalukuyan, hindi po natin ito inaasahang maglandfall. Yan po ay maaaring tumambay lamang dito sa may East Philippine Sea bago umakyat tumungo dito sa southern portion ng Japan. Pero sa kasalukuyan din, yung kanyang trough at extension, maging ang habagat ang dadala po ng mga posibleng pagulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Dahil pa rin sa ating habagat o southwest monsoon, asahan pa rin po natin ang mga posibleng pagulan at thunderstorms dito sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly sa Caraga region, hilagang bahagi ng Mindanao kasama na po dyan ang Zamboanga Peninsula, maging sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mga isolated o localized sa pagulan at thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Magiging maulap din ang panahon natin sa malaking bahagi na po ng Visayas dahil rin sa epekto ng habagat. Particularly sa Western Visayas, meron tayong mga inaasahang malalakas na pagulan dyan dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon. Kasama na po dyan ang mga isla ng Panay, Negros, maging dito sa may area ng Siquijor. Mataas din po ang ating tsansa ng pagulan dyan po sa may area ng Palawan. Epekto rin po yan ang ating habagat or southwest monsoon. Samantalang dito sa Luzon, yung extension ng ating binabantayang low pressure area, yung tinatawag nating trough, ay nagdadala po ng mga posibleng thunderstorms sa areas ng Bicol Region, Quezon, Aurora, Isabela, kasama na po dyan ang Quirino. Ang habagat naman ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan sa natitirang bahagi ng Mimaropa, kasama po dyan ang Mindoro, malaking bahagi ng Calabarzon, lalong-lalo na sa area ng Cavite, Batangas at Laguna. Kasama na rin po dyan ang Central Luzon, lalong-lalo na sa areas ng Zambales at Bataan. Mga isolated o yung mga afternoon showers at thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon. Again, mag-ingat po tayo lalong-lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. Mamaya talakayin natin ang mga posibleng hazards o panganib niyan. Dito sa Metro Manila, although minsan nga nagsumisilip ang araw o maganda ang sikat ng araw sa umaga, mataas pa rin po ang tsansa na pagulan ng thunderstorms. Lalong-lalo na pag sumasapit po ang hapon hanggang gabi. Kaya again, sa mga lalabas ng bahay, papasok ng opisina, trabaho at eskwela, ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payong at maghanda at mag-ingat sa mga posibleng pagulan, especially kapag meron tayong mga thunderstorms. Ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:31 ng umaga at muli po yan lulubog mamayang 6:29 naman ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon ngayong Martes ng umaga. Ako po ang inyong weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.